Eternal Bloodline. Kabanata 17. Sa wakas, isang linggo na lang mula nang pumasok si Kyle sa academy at magagawa na niya ang mga pagkukulang niya sa hinaharap. Pagkatapos, tumigil siya sa pagtingin sa projection na nagpapakita kay Kyle at tumingin sa performance ng ibang estudyante. Sa ikalawang araw, sina Kyle at Nine pagkatapos ng mahimbing na tulog, nagsimula ulit manghuli ng mga duwende. Ngunit ang bilang ng mga halimaw ay nagsimulang bumaba habang sila ay lumipat sa lagusan. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, sa wakas ay may nakita silang liwanag sa di kalayuan. Ito ba ang labasan? Bulalas ni Kyle bago binilisan ang takbo at dumiretso sa liwanag. Nang makitang bumibilis si Kyle, si Nine na nasa tabi niya ay napabilis din hanggang sa marating nila ang pinanggagalingan ng liwanag. Tumingin siya sa harapan niya na may singkit na mga mata at sinabing, "Ano ang lugar na ito?" Sa harap nila ay isang malaking bukas na lugar na puno ng mga bato na may iba't ibang laki. Sa kaliwa nila ay may 4 pang lagusan na kapareho ng kanilang pinanggalingan. Sa dulong bahagi ng open space, may isang malaking kuweba kung saan nanggagaling ang liwanag. Isang mandirigmang goblin na nagpapalabas ng aura ng rank negative ang nakatayong nagbabantay sa harap ng kuweba. Kamukha ng Goblin Warrior na iyon ang nakita nila bago pumasok sa tunnel, mas maliit lang ang tangkad. Hawak ang isang palakol sa isang kamay at isang malaking kalasag sa kabilang kamay, ang goblin ay patuloy na gumagalaw pakaliwa at kanan, na ginagawang imposible para sa sinuman na makapasok sa loob ng hindi nakikita. Matapos tingnang mabuti ang mandirigmang goblin na si Nine ay bumantong hininga. I wonder kung kaya natin itong patayin. Siya ay lamang F rango. Sa kabilang banda, ang goblin ay nagpapalabas ng aura ng rank negative. Kahit na ang tanging pagkakaiba sa pagitan nila ay 2 sub-rank, ngunit ang mga halimaw ay mas malakas kaysa sa mga tao. Upang talunin ang isang halimaw na may parehong rango, ang isa ay kailangang maging isang sub-rango na mas mataas kaysa sa halimaw. Habang iniisip pa rin ni Nine kung paano papatayin ang Goblin Warrior, seryosong sabi ni Kyle, "Huwag tayong mag-aksaya ng oras, matatalo natin ito kung sabay tayong umatake." Tumango si Nine at dahan-dahan nilang sinimulang isara ang distansya sa pagitan ng Goblin Warrior mula sa magkabilang direksyon. Ang unang umatake ay si Nine, inihampas niya ang kanyang espada sa Goblin Warrior mula sa likod para mahuli ito. Ngunit naramdaman ng Goblin Warrior ang pag-atake at hinarang ito gamit ang palakol. Ngunit bago pa man malihis ng Goblin Warrior ang 9 attack, binato ni Kyle ang isang malaking ball ang apoy sa ulo nito dahilan para mapaiyak ito sa sakit. Gah! Nasugatan nga ng ball ang apoy ang mandirigmang goblin ngunit ang mga pinsala ay maliit, hindi nakakaapekto sa mandirigmang goblin. Sinasamantala ang momentum, nang ma-distract ang Goblin Warrior dahil sa pag-atake ni Kyle, bahagyang inilipat ng Nine ang kanyang katawan at inatake ang goblin sa kanyang pinakamalakas na atake ng espada. Nalalapit na ulan. Habang Nine laslas patayo ang kanyang espada, isang malaking sugat ang lumitaw sa balikat ng goblin, at bago pa man umiyak ang goblin sa sakit, itinutok ni Kyle ang kanyang espada sa goblin na nakatutok sa puso. Direktang tinusok ni Kyle ang puso ng goblin at ang malaking katawan nito ay walang buhay na bumagsak sa matitigas na bato na nagdulot ng malakas na tunog. Thud! Parehong nakangiti sina Kyle at Nine habang humihingal. Pagkatapos, sinuri nila ang katawan ng goblin sa pag-asang makahanap ng anumang core ng kasanayan ngunit wala man lang silang nakitang core. Napabuntong hininga si Kyle at umiling sa disappointment bago sinenyasan si Nine na pumasok sa loob. Tingnan natin sa loob. Pareho silang dahan-daang pumasok sa loob ng malaking kuweba. Sila ay umaasa na makahanap ng isang bagay na espesyal, ngunit ang tanging bagay na naghihintay sa kanilang pagdating ay isang maliit na goblin. May hawak na pixel ang duwende habang kinakausap ang sarili sa kakaibang lengguwahe. Pinaikit ni Kyle ang kanyang mga mata at tumingin sa duwende na mas maliit pa sa kanyang binti ang laki. Lumapit siya sa maliit na goblin na abala sa pakikipag-usap sa sarili. The heck, pinuprotektahan ba ng Goblin Warrior ang kanyang anak? Napabuntong hininga din si Nine at sumunod sa likod ni Kyle. Ang Goblin Warrior ay nagpapalabas ng aura ng rank negative, ang pinakamababang na kalaban nila hanggang ngayon. At bago pa malaman ng maliit na duwende na may mga trespassers na nakapasok sa kanyang teritoryo, malinis na pinugutan ni Kyle ang kanyang ulo. Napatingin si Kyle sa walang buhay na katawan ng goblin at kahit wala siyang inaasahan dito, pinutol pa rin niya ang katawan gamit ang kanyang espada para maghanap ng ubod.
Habang tinitingnan niya ang loob ng katawan ng duwende ng may kawalang interes, isang maliit na kumikinang na globo ang lumitaw sa lugar kung saan naruroon ang puso ng goblin. At ang orb ay hindi nawala kahit na pagkatapos na makipag-ugnay sa kapaligiran. Hindi makapaniwalang tumingin sa nagniningning na globo ang siyam. Hindi pwede. Ang paghahanap ng core ng kasanayan ay napakahirap, pagkatapos lamang na pumatay ng 1,000 halimaw ay magkakaroon ng pagkakataon ang isa na makahanap ng isang core ng kasanayan. Maging si Kyle ay nagpakita ng pagtataka, hindi niya inaasahan na ang maliit na duwende na ito na pinatay niya sa pitik ng kanyang daliri, ay may ubod. At higit pa doon, ito ay isang core na naglalaman ng isang kasanayan. Pareho silang napatingin sa kumikinang na maliit na core na kasing laki ng daliri. Ngayon ang tanong ay kung sino ang matututo ng kasanayan. Tumingin si Kyle sa kaibuturan at pagkatapos ay sa goblin, ang kanyang iniisip ay, ito ay isang goblin core, anong kakayahan ang maaaring taglayin ng isang maliit na duwende na hindi man lang F-rank? Sigurado siyang magiging walang kwenta ang husay, kaya naman ayaw niyang matutunan ito. Inihagis ni Kyle ang core papunta kay Nine. Sinalunay ng core at gulat na napatingin kay Kyle, napakahalaga ng skill core at binibigay lang ni Kyle sa kanya. Gamitin mo. Sa palagay ko hindi ito magiging espesyal, dahil ito ay pag-aari ng munting lalaking ito. Siyam na narinig ang mga salita ni Kyle, hindi na nag-atubili pa at hinigop ang kaibuturan. Sa sandaling ginawa niya ito, isang malaking halaga ng kaalaman tungkol sa kasanayan ang pumasok sa kanyang ulo. Tumingin si Kyle kay Nine at nagtanong. Anong kasanayan noon? Ngumiti si Nine. Madilim na paningin. Binago niya ang kanyang itim na mata sa berdeng nagpapakita ng husay kay Kyle. Ang madilim na paningin ay hindi isang mataas na ranggo na kasanayan, ngunit ito ay lubos na kapakipakinabang sa mga labanan sa gabi. Nagmura at sinipa ni Kyle ang bangkay ng goblin. Damn it! Sinong mag-aakalang may madilim na paningin ang maliit na F-rank negative na goblin na ito? Kung alam niya na ang kasanayan ay magiging kapakipakinabang ay ginamit niya ito sa kanyang sarili. Nang makita ni Kyle ang panghihinayang na tingin, iniwas ni Nine ang kanyang mga mata at sinabing, hanapin natin ang mas maraming goblins na papatayin dahil sa loob ng ilang oras, ay teleport na tayo palabas ng piitan. Napabuntong hininga si Kyle. Pagkatapos, nagsimula silang dalawa na maglakad patungo sa bungad na kanilang pinasukan, dahil kahit ilang sandali pa ay hindi na nila nakita ang ibang daanan sa loob ng malaking kuweba. Sa kabilang banda, si Alec at ang kanyang koponan ay nag-aalaga sa ikatlong Goblin Wave, na lumitaw sa umaga. Lahat sila ay pagod ngunit nagtutulak pa rin sa pag-asang makahanap ng labasan. Biglang nakatanggap ng notification si Alec mula sa system na nagpadilim ng kanina pa naiirite niyang ekspresyon. Mission. Zo. I explore ang Goblin Cave, habang hinahanap at pinapatay ang Goblin Leader. Nabigo. Mga gantimpala. Wala. Nabigong parusa. Wala. Tulala si Alec para tingnan kung kailan at sino ang pumatay sa pinuno ng goblin. Gayunpaman, ang lahat ng mga mag-aaral ay nakikipaglaban sa mga normal na F-rank negative goblins. Sigurado siyang nakasunod ang lahat ng estudyante sa likod nila at wala rin siyang pinalampas na mas mataas na rank goblins hanggang ngayon. Kaya, paano naging posible para sa sino man na patayin ang pinuno ng goblin? Pagkaraan ng isang buwan, sa wakas ay nakakuha siya ng magandang misyon, ngunit nabigo ito ng ganoon. Wala siyang ibang gusto kundi ang bugbugin ang taong pumatay sa pinuno ng goblin. Habang nag-iisip, tumigil sa pakikipaglaban si Alec. Sa pagkuha ng pagkakataon sa kanyang distraction ay bigla siyang inatake ng F-rank negative goblin mula sa likuran. Si Lara na nakatayo sa di kalayuan sa kanya ay nagmamadaling bumaril ng palaso at napatay ang goblin bago nito nasugatan si Alec. Tumingin siya kay Alec na nakakunot ang noo. Anong ginagawa mo? Focus ka sa likod mo. Nang marinig ang malakas na boses ni Lara, naputol ang pag-iisip ni Alec at napabuntong hininga bago tumuon sa labanan sa harapan. Ngayon ay wala na ang misyon, wala na siyang magagawa. Imbes na magsisi, mas mabuting mag-focus sa laban sa harapan. Habang ang lahat ay patuloy na lumalaban at nagpupumiglas, sa wakas ay nakakita sila ng ilang maliwanag na liwanag sa kabilang dulo ng lagusan. Nang makita ang liwanag, ang ilan ay nakahinga ng maluwag habang ang ilan ay nagpakita ng masayang ekspresyon. Mahigit kalahati ng mga estudyante ay maharlika, sa unang pagkakataon sa kanilang buhay ay naranasan nila kung paano mamuhay ng walang pagkain at mahimbing na tulog. Lahat sila ay pagod na at gustong umalis sa mamasa at madilim na lagusan na ito sa lalong madaling panahon.
Gayunpaman, hindi nila alam kung anong panganib ang nasa labas ng lagusan. Kaya naman maingat silang lumapit sa liwanag. Si Alec at ang kanyang team ay unang lumipat sa liwanag dahil sila ay nasa harapan. Hindi gaanong maraming estudyante ang humarang sa kanila dahil kung may panganib man sa labas, mas mabuting iba muna ang makaranas nito. Dahan-dahan lang sumunod ang mga estudyanteng iyon sa likuran nila. Maya-maya, nakita ni Alec at ng kanyang team kung saan nagmula ang liwanag. Sa harap nila ay isang malaking bukas na lugar na puno ng mga bato na may iba't ibang laki. Sa dulong bahagi ng open space, may isang malaking kuweba kung saan nanggagaling ang liwanag. Ito ay ang parehong bukas na lugar kung saan lumitaw sina Kyle at Nine sa harap nila. Isang rank negative goblin warrior na bangkay ang nakahandusay sa labas ng malaking kuweba. Nang makita ni Alec ang bangkay, natitiyak niyang may ibang nakarating sa lugar na ito bago sila. Matapos makitang walang panganib ang lahat ay lumapit sa malaking kuweba, ngunit bago sila makapasok ay may dalawang indibidwal na lumabas mula sa kuweba. Ang dalawang indibidwal na iyon ay walang iba kundi si Nine at Kyle, pinatay lang nila ang maliit na goblin at papunta na sila sa isa pang tunnel. Si Nine ay may kaaya-ayang ngiti sa kanyang mukha, sa kabilang banda, madilim na ekspresyon ang suot ni Kyle. Nakita rin nilang dalawa ang lahat ng mga estudyante na nagsisilabasan mula sa isa sa mga lagusan. Napatingin si Alec kina Kyle at Nine, naalala niya sila. Napakaganda ng performance nila sa entrance exam. Pagkatapos, tumingin siya sa malaking kuweba. Sigurado siyang sila ang pumatay sa pinuno ng goblin. Tumingin si Alec kay Kyle at nagtanong. Napatay mo ba ang pinuno ng goblin? Hindi na lang papansinin ni Kyle ang napakaraming tao ngunit nang marinig ang tanong ni Alec ay tumigil siya at tumingin sa kanya. Anong pinuno ka? Huminto siya sa kalagitnaan. Di ba nakapatay lang tayo ng goblin? Ngayon ay nagkaroon na ng katuturan ang lahat kung bakit ang maliit na goblin ay may core ng kasanayan. Walang ibang daanan pagkatapos ng kuweba, ibig sabihin ay nasa dulo sila ng Goblin Cave. Ayaw maniwala ni Kyle na si Little Goblin ang pinuno. Isa pa, paano nalaman ni Alec na may pinunong goblin sa loob ng yungib? Kasama si Alec, first time ng lahat na makapasok sa Goblin Cave. Napatingin siya kay Alec na may hinala. Gayunpaman, sumagot siya. Ibig mong sabihin ang maliit na goblin na iyon. Kung oo, pagkatapos ay pinatay namin ito. Napabuntong hininga si Alec at tumingin sa malaking kuweba, alam niyang kung lumabas si Kyle sa kuweba ay walang natira sa loob. Gayunpaman, may mga estudyanteng pumasok sa kuweba upang tingnan kung may mahalagang bagay sa loob, ngunit walang laman ang kuweba at walang ibang daanan. Nakita ni Kyle ang ilang mga estudyante na nakatingin sa kanya at kay Nine na may pagtataka na mga ekspresyon dahil, taliwas sa iba na halos hindi na nakatayo pagkatapos mag-away buong magdamag, sila ay nasa mabuting kalagayan. Dahil sa ayaw ng sumagot ng mga tanong, sinenyasan ni Kyle si Nine at nagsimula silang maglakad patungo sa pangalawang huling lagusan. Gusto niyang malaman kung paano nalaman ni Alec ang tungkol sa Goblin Leader nang hindi man lang ito nakikita, ngunit alam niyang hindi niya makukuha ang sagot sa tanong niya. Ang lagusan kung saan nagmula sina Nine at Kyle at ang isa kung saan nanggaling ang iba ay walang matitirang goblin. Kaya naman ang pangalawa ang pinili ni Kyle. Hindi nagtagal, pareho silang pumasok sa lagusan at naiwan ang iba. Hindi na pinansin ni Kyle ang ibang nakatingin sa kanya, ilang oras na lang ang natitira bago natapos ang ranking test. Gusto niyang pumatay ng maraming goblin hanggat maaari. Pagkapasok nila sa lagusan ay tumingin muna si Alex sa lagusan kung saan sila pumasok bago kausapin si Carcel. Paano kung ituloy din natin, 1 hanggang 2 hours na lang ang natitira bago matapos ang ranking assessment? Tumango si Carcel na may seryosong ekspresyon. Buong gabi na siyang nakikipaglaban, kaya wala siyang problemang lumaban ng ilang oras pa. Sa kabilang banda, parehong pagod sina Mia at Lara. Napatingin sila kay Alec na may ekspresyon. Are you kidding me? Pero pumayag din sila matapos mag-alinlangan sandali. 4 din silang pumasok sa parehong lagusan nina Kyle at Nine. May mga estudyanteng gustong sumunod sa likuran pero pagod na pagod, kaya naman nagpa siya ang iba na magpahinga muna ng kalahating oras bago pumasok sa isa pang lagusan. Sa sandaling pumasok sina Kyle at Nine sa tunnel ay inatake sila ng dalawang rank negative goblins, ngunit madali nilang napatay ang mga ito bago naglakad pasulong. Hindi nagtagal, naabutan din sila ni Alec at ng iba pa at sabay silang gumalaw. Sinulyapan ni Alec sina Kyle at Nine, pareho silang nagpapakita ng magandang teamwork. Kulang si Kyle sa ilang aspeto, ngunit nabayaran ito ng on-time na tulong ni Nine.
Saglit silang pinagmasdan ni Alec at tumango sa loob. Hindi sila magaling tulad ni na Carcel at Lara ngunit makapangyarihan sila sa kanilang paraan. Bigla siyang may naisip at binuksan ang system appraisal function gamit ito kay Kyle. Saglit na kumikinang ang kaliwang mata ni Alec sa puting liwanag, sa sobrang bilis nito ay walang nakapansin. Tumingin siya kay Kyle ng ilang segundo bago nakita ang nakuha niyang impormasyon mula sa system. Pangalan, Kyle Ohan. Lahi, tao. Rango, F+. Espesyal. Error. Sinusubukang hanapin ang dahilan. Naglulod. Error. Wala nang ibinigay na impormasyon. Upang malaman ang karagdagang impormasyon, ang host ay kailangang maging isang buong rango na mas mataas kaysa sa target. Kumunat ang noo ni Alec, nakatingin sa mga error notifications na nakukuha niya mula sa system. Karaniwan, sa tuwing gumamit siya ng pagtatasa sa isang tao ang sistema ay magbibigay sa kanya ng detalyadong impormasyon tungkol sa target. Pero ngayon, pangalan at rank lang ang ipinapakita nito. Hindi man lang pinapakita ng sistema ang talento ni Kyle. Na kung saan ay tiyak na B rango, ngunit ngayon nakikita ang kakaibang pag-uugali ng sistema ay nagtataka siya kung si Kyle ay may lamang B rank na talento. Sa kabilang banda, si Kyle ay nakikipaglaban sa dalawang F rank negative goblins ng sabay. Biglang, isang palaso ang dumaan sa kanyang kaliwang bahagi at tumama sa ulo ng isa sa goblin. Kumunat ang noo ni Kyle at tinignan kung saan nanggaling ang palaso. Nakita niya si Lara na nakatutok ang kanyang pana sa isa pang goblin. Kahit na ninakaw niya ang kanyang pagpatay, ayaw niyang maging walang pakundangan sa kanya. Ngumiti siya at sinabing, "Salamat sa pagtulong." Ngunit sa halip na sumagot ay tuluyan na siyang hindi pinansin ni Lara. Sa panahon ng pagsusulit sa pagpasok, nang makita ang pambihirang pagganap ni Kyle ay naisip niya ito bilang isang taong kapantay. Ngunit matapos malaman na mayroon lamang siyang B-rank talent, ayaw niyang makihalubilo sa kanya. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan nila. Ano ang silbi ng pagiging magkaibigan, kung ang kanilang mundo ay napakalayo? Nang makita ni Kyle kung paano siya hindi pinansin ni Lara, napatili ang ngiti nito. Hindi na siya nag-abala pa at tumalikod na para ituloy ang pakikipaglaban sa mga duwende. He wore a neutral expression, pero kung may nakakita sa kanya na nakikipag-away noon kay Kyle, mapapansin ng taong iyon na mas mabilis at mas brutal si Kyle kaysa dati. Parang inilalabas niya ang galit niya sa mga goblins. Ang pinakaayaw ni Kyle ay ang tingin ng iba sa kanya. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Kung gusto ni Lara na hindi siya pansinin ay gagawin niya rin. Sa huli, hindi ito ang unang pagkakataon, nasanay na siya. Ang lahat ng may magandang kinabukasan dahil sa kanilang talento ay mayabang. Makalipas ang kalahating oras, nag-away sina Nine at Kyle sa left side. Samantala, nasa kanan si Alec at ang kanyang team. Walang nakapansin nang magsimulang lumaki ang distansya sa pagitan ng mga grupo. Naabutan din sila ng ilan pang mga estudyante at nag-aaway sa pagitan ng dalawang grupo. Habang hinihiwa ni Kyle ang kanyang espada at pinatay ang isa pang goblin ay naramdaman niya ang isang biglaang pamilyar na puwersa ng pagsuso. Bago niya maintindihan ang nangyari, nawala siya at nagpakita sa loob ng training ground. Lumingalinga si Kyle at nakita niyang isa-isa ring sumusulpot ang ibang mga estudyante. Mukhang natapos na ang oras para sa ranking assessment. Katulad ng iba ay tumingin din siya kay Professor Liam na sumulpot sa harap ng mga estudyante. Tiningnan ni Professor Liam ang mga gusot at pagod na mga estudyante at tumango bago nagsalita ng malakas. Lahat kayo ay nagpakita ng mahusay na pagganap, kahit na ang paggugol ng 2 araw sa loob ng piitan ay isang malaking sorpresa. Mayroon ding ilang mga estudyante na nakakuha ng aking pansin dahil nagpakita sila ng malaking potensyal. Sinulyapan niya sina Alec at Carcel, nagpapahiwatig na sila ang pinag-uusapan. Alam kong para sa lahat ay bago ang karanasang ito, na gumugugol ng 2 araw sa loob ng malamig at madilim na lugar, walang tubig, pagkain, at magandang tulugan. Lahat kayo ay nag-iisip na ito ay napakahirap, dahil ito ang unang pagsubok mula sa academy. Pagkatapos ay hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay, sa simula ay tiyak kong sinabi na magkakaroon ng ilang nakatagong gawain, na walang sinuman ang nakayanan. Bueno, hindi mo man lang mahanap ang mga ito, ang pagkumpleto ng mga ito ay magiging napakalayo ng isang bagay. Nagpakita ng dismayadong ekspresyon si Professor Liam at tumingin sa mga estudyanteng nagbubulungan sa isa't isa para malaman kung may nakahanap ng nakatagong gawain. Pagkatapos ay nagpatuloy siya.
Sa loob ng piitan, sa simula, may 5 lagusan. Sa kanila, ang gitnang lagusan na binabantayan ng Goblin Warrior ang pinakamahirap. Ang dalawa sa dulo ay hindi gaanong nahirapan na medyo mas madaling makapasa. Sa kabilang banda, kung sino man ang pumasok sa huling dalawa ay makikita nila ang ilang mga puno na naglalaman ng mga prutas at isang mapagkukunan ng tubig sa simula. Aba, sayang walang nakapasok sa loob ng mga tunnel na yan. Sarkastikong sinabi niya ang huling linya na nagpatahimik sa mga nagbubulungang estudyante. Kung alam nila na ang huling 2 lagusan ay naglalaman ng tubig at pagkain, sino ang magiging tanga para makapasok sa gitna? Ilang estudyante ang nagpahayag ng kanilang hinala na kung walang pumunta doon, saan ang patunay na may tubig ang 2 tunnel na iyon. Ngunit nang sabihin ng propesor na maaari niya silang ipadala muli sa loob upang masuri nila ito, lahat ay tumikom ng kanilang bibig. Walang gustong makita muli ang mga nakakatakot na mukhang nilalang na iyon. Gusto lang nilang lahat na maligo ng masarap para mawala ang mabahong amoy na nagmumula sa kanilang damit na basa ng berdeng dugo ng goblin. Sinabi ni Professor Liam na ilan pang mga bagay tulad ng mga estudyante ang pinayagang magpahinga para sa araw na ito at ang mga resulta ay ipapaskil bukas sa loob ng main hall. Sinabi rin niya sa kanila na ang nangungunang 10 mag-aaral ay gagantimpalaan. Pahihintulutan silang pumili ng skill o art na gusto nila mula sa ikalawang palapag ng library nang hindi nagbabayad. Natuwa ang mga estudyante nang marinig ang posibleng gantimpala. Nang matapos ang professor sa gusto niyang sabihin ay nagbuntong hininga ang lahat ng estudyante at pagod na umalis para magpahinga ang mga dorm nila. Parehong umalis sina Kyle at Nine dahil magkatabi ang dorm nila. Ngayon din na natapos ang ranking assessment, gusto ni Kyle na matulog. Nakatulog nga siya sa loob ng piitan ngunit dahil sa patuloy na pag-atake ni Goblin, hindi siya nakatulog ng mapayapa. Hindi rin siya nagpapahinga pagkagaling niya sa likod ng bundok. Ngayong wala nang magawa si Kyle ay biglang bumalot sa kanya ang pagod. Kabanata 18. Kinabukasan ng madaling araw. Natutulog pa si Kyle nang biglang may kumatok sa pinto. Ayaw buksan ni Kyle ang kanyang ulo sa loob ng kumot at pilit na binabaliwala ang patuloy na pagkatok. Biglang huminto ang katok at ang pumalit sa kanila ay si Nine na malakas na boses, na nagpagising kay Kyle sa kanyang pagtulog. Napaungol si Kyle at napatingin sa maliwanag na nagmumula sa bintana. Gusto niyang matulog pa ngunit nababalot pa rin ang kumot sa kanyang sarili, gumapang siya palabas ng kama at pasuray-suray na tinungo ang pinto. Inaantok pa siya nang buksan niya ang pinto, pero nawala ang antok niya nang biglang sinipa ni Nine ang pinto at tumalon sa loob ng kwarto. Natutulog ka pa. Nakalimutan mo bang kailangan nating suriin ang ating mga resulta ngayon? Bilisan mo magpalit ka ng damit para sabay na tayo. Sinulyapan ni Nine si Kyle mula ulo hanggang paa. Napatulala ang tingin ni Kyle kay Nine, pinoproseso pa niya ang nangyayari nang inagaw sa kanya ni Nine ang kumot at inihagi sa kama bago siya itulak patungo sa banyo. Bilisan mo. Tumanggo si Kyle na medyo inaantok ang ekspresyon habang naglalakad patungo sa banyo para magpahangin. Nang makitang pumasok si Kyle sa banyo, napabuntong hininga si Nine. Gusto niyang i-check mag-isa ang resulta pero masyado siyang kinakabahan. Pagkatapos sumali sa Academy 9 nagkaroon ng ilang mga kaibigan ngunit sila ay palaging abala. Sa kabilang banda, si Kyle ay isang taong malakas, at kakaiba, si Nine ay komportable sa paligid niya. Kaya naman madali silang naging magkaibigan. Matapos makilala si Kyle ng ilang sandali ay hindi sigurado si Nine sa iba pang mga bagay, ngunit may ilang bagay na napansin niya sa ranking assessment. Una medyo tinamad si Kyle kasi, noong ranking assessment, mahigit 3 beses silang nagpahinga. Na sana ay sapat na upang makalakam ng maraming puntos. Gayun din, si Kyle ay palaging magiging nasa sabik at determinado sa bawat pinakamaliit na posibleng kalamangan, ngunit ang kanyang pananabik ay hindi magtatagal at madali siyang mawala ng determinasyon. Sa simula, natarante si Nine nang makita ang nagninangas na apoy sa loob ng mga mata ni Kyle ngunit hindi nagtagal ay namatay ang mga apoy na iyon na parang hindi kailanman umiral. Habang nag-iisip ay nilinggan ni Nine ang maliit na silid na halos walang laman. Dahil sa isang kama at lamesa lang ang naruroon sa loob ng silid, madali niyang napansin ang isang maliit na itlog na nasa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama. Ang itlog ay inilagay sa ilang maayos na nakatiklop na mga sheet. Naglakad ang Siyam patungo sa itlog at tiningnan ito ng may pagtataka. Walang kakaiba sa itlog, ngunit ang siksik na pulang kulay nito ay kaakit-akit. Gustong hawakan ni Nine ang itlog pero bago pa niya magawa, narinig niyang lumabas si Kyle pagkatapos magpalit ng damit.
Lumingon si Nine at nakita si Kyle na nakasuot ng maayos na long-sleeved blackish silver casual top na may itim na pantalon. Sinulyapan ni Kyle si Nine bago lumabas ng dorm. Anong ginagawa mo, Terena? Pagkakita niya sa pag-alis Nine ay nagmamadali ding lumabas ng dorm na naiwan ang itlog na bahagyang ng inag nang umalis si Kyle sa dorm. Pagkalabas ng dorm building, dahan-dahan silang naglakad patungo sa main hall. Walang tigil sa pagsasalita si Nine habang kinikilig at kinakabahan sa parehong oras. Nakikinig si Kyle kay Nine na nagbubulungan habang tumatango at sumasagot paminsan-minsan. Hindi mahilig makipagkaibigan si Kyle pagkatapos ng talent test, nang iniwan siya ng lahat ng kanyang mga kaibigan dahil sa mababang talento, ngunit ngayon ay nakikipag-usap kay Nine ay naramdaman niyang hindi masama ang magkaroon ng ilang mga kaibigan. Biglang may pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ni Kyle mula sa likuran. Lumingon si Kyle para tingnan kung sino iyon, buti na lang nakita ko si Alec at Carcel na naglalakad papunta sa kanila. Kinawayan ni Alec ang kamay niya kina Kyle at Nine na nagpapahiwatig na huminto na sila. Naguguluhan ang ekspresyon ni Kyle kung bakit tinatawag ni Alec ang kanyang pangalan. Kinausap nga niya ito noong nasa loob sila ng Goblin Cave, pero pagkatapos, hindi na sila gaanong nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Matapos maabot ang duo na tinanong ni Alec. Pareho ba kayong pupunta sa main hall para tingnan ang resulta? Oo, sabi ni Nine. Samantala, tumango si Kyle na nagpapahiwatig na papunta nga sila sa main hall. Ngumiti si Alec bago nag-alok na sumama. Pumayag naman agad si Nine, mas masaya siyang samahan sina Alec at Carcel. Pareho silang sikat sa class, isa dahil sa kanyang rare talent which was, plus triple S rank while the other because he is the second prince of the kingdom. Sa kabilang banda, tiningnan ni Kyle si Alec mula ulo hanggang paa bago tumingin kay Carcel na tumango bilang pagbati. May tanong si Kyle sa kanyang isipan, hindi naman siya close ni isa sa kanila, kaya bakit sila nagyaya na sumama? And seeing Nine surprise expression, sigurado si Kyle na hindi rin siya close sa kanila. Gayunpaman, hindi niya ito pinag-isipan at pumayag din. Sabay-sabay silang nagsimulang maglakad patungo sa main hall, walang tigil na nag-uusap si Nine nang sumali si Alec at pareho silang nagsimulang mag-usap tungkol sa resulta ng may sigasig. Samantala, nakikinig lang sa kanila sina Kyle at Carcel. Maya-maya ay nakarating na sila sa harap ng isang malaking bulwagan kung saan tuloy-tuloy ang paglabas-pasok ng mga estudyante. Pagpasok nila ay sinalubong sila ng napakaraming tao. Lahat ng mga estudyante sa unang taon ay tila nakatingin sa malaking board na naruroon sa gitna ng hall. Naroon din ang ilang mag-aaral sa pangalawa at pangatlong taon upang makita ang mga unang taon na nagre-rango sa nangungunang sampung. Nang makitang pumasok sina Alec at Carcel sa hall ay maraming estudyante ang tumingin sa kanila ng may inggit at respeto. Nagsimulang magbulungan ang mga tao habang gumagawa ng paraan para sa kanila. Hindi alintana nina Alec at Carcel ang napakaraming tao at lumapit sa malaking board kung saan nakatayo ang isang payat na matandang lalaki, nakasuot ng damit pang instructor. Si Lara at Mia kasama ang ilan pang mga estudyante ay nakatayo sa likod ng matandang instructor, na tila curious na nakatingin sa apat na bagong dating. Sumunod din sina Nine at Kyle sa likod nina Alec at Carcel, pero dahil nakatutok ang mga estudyante kina Alec at Carcel ay hindi sila gaanong nakapansin. Pagkarating sa board ay si Alec ang unang nakapansin ng kanyang pangalan, bago niya din napansin ang mga pangalan nina Carcel, Kyle, at Nine. Ranking. Rank 1 Alec puntos 878. Rank 2 Carcel puntos 845. Rank 3 Mia puntos 750. Rank 4 na Lara puntos 745. Rank 5 Jake puntos 680. Rank 6 Lily puntos 677. Rank 7 Kyle puntos 670. Rank 8 9 puntos 654. Tiningnan din ni Kyle ang kanyang ranggo at nasiyahan sa resulta, ngunit nakita pa rin ang malaking pagkakaiba ng higit sa 200 puntos sa pagitan nila ni Alec ay nagpasakit sa kanyang puso. Lahat sila ay nakatingin pa rin sa kanilang mga resulta nang ang matandang nakatayo sa harap ng lupon ay tumingin kay Alec bago sinabing, "Naniniwala akong nasa top 10 din kayong apat." Nang marinig ang malalim ngunit kalmadong boses ay sumagot si Alec ng, "Oo." Tumango ang matanda bago muling nagsalita. "Kayong apat ang huling sumulpot. Ipakita muna sa akin ang iyong mga token ng pagkakakilanlan, pagkatapos ay masusundan mo akong lahat para makuha ang iyong reward."
Matapos suriin ang mga bagong dating na token at kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan ay sinenyasan ng matanda ang nangungunang 10 mag-aaral na sumunod sa kanyang likuran. Sina Alec at Carcel habang naglalakad ay nakasalubong nila Lara at Mia at nagsimula silang mag-usap at maglakad. Sa kabilang building naman ang mga dorm ng babae kaya naman hindi nagkikita ang apat sa umaga. Si Kyle na naglalakad sa tabi nila, mas lalong bumilis nang makita si Lara. Gusto niyang umalis sa grupo para hindi maging komportable, ngunit dahil medyo mabait ang karakter ni Alec ay dinagdagan na lang niya ang distansya. Maya-maya ay may 3 magkakaibang grupo ng mga estudyante, na sumusunod sa matanda. Sa harapan, tahimik na sumusunod sina Kyle at Nine sa likod ng matanda. Sa gitna, naglalakad si Jake na isa sa nangungunang 10 estudyante kasama ang 3 pang estudyante. At sa dulo, nag-uusap si Alec at ang grupo niya habang dahan-daang sumusunod sa likod ng lahat. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa harap ng library. Naramdaman ng librarian na natutulog ng walang pakialam ang presensya ng matanda. Agad siyang lumabas at magalang na binati ang matanda. Elder Lo, ano ang nagdadala sa iyo dito? Napatingin ng librarian sa mga estudyanteng nakatayo sa likuran ni Elder Lo. Nagpakita siya ng nagtatakang ekspresyon. Bakit nandito ang matanda kasama ang ilang estudyante? Nang makita ang nalilitong ekspresyon ng librarian, umiling lang si Elder Lo. Alam na alam ni Elder Lo ang tungkol sa tamad na lalaking ito, tiyak na natutulog siya at nakalimutan ang tungkol sa mga gantimpala para sa nangungunang 10 estudyante. Narito ako upang buksan ang kalahati ng ikalawang palapag ng silid-aklatan, upang ang mga mag-aaral ay maaaring pumili ng isang gantimpala para sa kanilang sarili. Hindi pinansin ni Elder Lo ang librarian at diretsyong pumasok sa library. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Matapos marinig ang sagot ni Elder Lo, tumango ang librarian at nagmamadaling sumunod sa likod. Hindi nagtagal, nakarating sila sa ikalawang palapag na puno ng malalaking bookshelf na naglalaman ng mga art books at skill course. Ngunit bago pa makatingin ang mga estudyante sa paligid ay sinenyasan sila ni Elder Lo na sundan siya patungo sa isang sulok. Gumamit si Elder Lo ng hand seal sa mga bookshelf na nasa sulok, halos lahat ng mga estudyante ay nataranta. Ano ang ginagawa ng matanda, hindi ba nasa ikalawang palapag na sila? Gusto sana nilang magtanong pero biglang may lumitaw na magic symbol. Ang dalawang bookshelf na naruroon sa dulo ay naghiwalay na parang pinto, na gumawa ng malaking agwat sa pagitan. Natigilan ang lahat na nakatingin sa gap, hindi sila nakatingin sa gap kundi sa room na naruroon sa loob ng gap. Napuno ang silid ng iba't ibang art box na lumulutang sa himpapawid. Ang mga maliliwanag na ilaw na nagmumula sa mga core ng kasanayan ay nagpapaliwanag sa buong silid. Doble sa second floor ang kwarto sa harap nila. At lahat ng skill score at art box sa harap nila ay parang top-notch. Tumalikod si Elder Lo at humarap sa mga estudyante, sinabi niya sa lahat na pumasok sa loob at pumili ng isang sining o kasanayan. Gayon din, pinahintulutan silang pumili lamang ng isa sa loob ng 2 oras. Seryosong tumango ang lahat ng estudyante bago pumasok sa kwarto. All this time ang librarian ay tamad na nakatayo sa likod ng lahat at kahit na makita ang silid na puno ng mga kasanayan at sining ay hindi siya nagpakita ng anumang ekspresyon. Ito ay maliwanag dahil nakita niya ang silid na ito ng higit sa 1,000 beses, at dahil din sa mga bagay na naruroon dito ay walang silbi sa kanya. Tinatimad na tumingin ang librarian sa mga estudyanteng pumapasok sa silid na may kasab-ikan, ngunit biglang dumaan ang mga mata niya sa isang estudyanteng tila hindi nagmamadali. Nanlaki sandali ang mga mata ng librarian na nagpapakita ng pagkagulat. Di ba siya ang estudyanteng pinalayas ko noong 1 linggo? Naalala ko nasa F-rank negative lang siya. Paano siya umabant ng ganoon kabilis? Sa isip-isip ng librarian bago itinoon ang tingin kay Kyle. Ang librarian ay tamad ngunit ang kanyang memorya ay medyo maganda. Malinaw niyang naalala na ang taong ito ay nasa F-rank negative lamang 1 linggo ang nakalipas. At hindi lang sa anumang F-rango negative, siya ay mula sa batch ng pinakamahina, F-rango negative na nakita ng librarian hanggang ngayon. Paano siya naging mabilis na umasenso? At mula sa aura, naramdaman niya mula kay Kyle, sigurado ang librarian na tumatag na ang kanyang rank. Okay lang na mag-advance ng 2 sub-rank sa loob ng 1 linggo ngunit paano niya na-stabilize ang kanyang rank, para sa isang normal na tao matapos itong masira ay maaaring tumagal ng ilang buwan ng pagsasanay para lang ma-stabilize ang kanilang bagong kapangyarihan. Curious na tumingin ang librarian kay Kyle. Sa loob-loob niya ay nagpasya siyang bantayan ang lalaking ito.
Sa kabilang banda, si Kyle nakakapasok lang sa tagong kwarto ay parang may nakatingin sa kanya mula sa likuran na may masamang intensyon. Lumingon siya para tingnan kung sino iyon ngunit wala siyang nakitang tao. Kumunat ang noo ni Kyle but still, he decided to focus on the hundreds of skills and art in front of him. Excited din siya gaya ng lahat pero hindi niya lang pinakita sa mukha niya. Tumingin siya sa iba, pumunta silang lahat sa skill course. Ito ay tiyak na mangyayari dahil ang lahat ay mayroon ng sining na kanilang pinapraktisan. Ang mga sining ay iba sa mga kasanayan na maaaring matutunan kaagad pagkatapos makuha ang core ng kasanayan. Ang mga sining ay isinulat ng mga matatanda at ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Napakahirap din nilang magsanay, kaya naman kadalasan ay mas gusto lang ng lahat ang isang art na angkop para sa kanilang sandata. Gayun din, ang kanilang karunungan ay nahahati sa 4 na magkakaibang grado ayon sa pag-unlad na nagawa ng isang tao. First beginner. Second guro. Third dalubhasa. Fourth kasakdalan. Ang pag-abot sa yugto ng pagiging perpekto sa art ay napakahirap. At kung mas mataas ang star of the art, mas mahirap itong intindihin. Huminga ng malalim si Kyle at nagsimulang maghanap ng angkop na sword art para sa kanyang sarili. Medyo nabigla siya nang makita ang napakaraming 3 star at 4 na star sword arts. Iba-iba ang ranggo ng sining ayon sa kanilang kapangyarihan. Ang pinakamababa ay 1 star jabang ang pinakamataas na rank ay 8 star, ngunit hindi marami ang nakakita ng 8 star art dahil kahit na ang pinakamakapangyarihang tao ay natuto lamang ng 6 na star art. Naglakad si Kyle patungo sa pinakamalapit na 4 na star floating art book. Sa sandaling hinawakan niya ang libro, bumukas ito at ipinakita sa kanya ang isang detalyadong paliwanag ng art. Tiningnan ni Kyle ang impormasyon at kumunat ang noo, umalis siya at tumingin sa isa pang 4 na star art book. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo niya habang nakatingin sa mga art books. Sa labas ng tagong kwarto ay naawang tumingin sa kanya ang librarian na nakabantay kay Kyle. Jay nang makita si Kyle na papunta sa art section, sigurado siyang kailangan ng taong ito ng angkop na art para sa kanyang sarili. At ang sining na mas mataas kaysa sa 2 star ay napakahalaga, ang isang normal na tao ay hindi man lang mauunawaan kung ano ang nakasulat sa loob. Napailing ang librarian dahil sa disappointment dahil nakita niya si Kyle na nakasimangot at naglalakad na palayo nang hindi man lang tinitingnan ng maayos ang mga art books, sigurado siyang hindi man lang nabasa ni Kyle ang pangalan. Nais bigyan ng librarian si Kyle ng ilang mga tip kung ano ang art na babagay sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, ayon sa mga alituntunin, ang mga elder ay hindi pinayagang pumasok sa nakatagong silid. Napabuntong hininga na lang siya at pinagmamasdan si Kyle mula sa labas. Samantalang si Kyle naman ay nakasimangot na nakatingin sa mga art books. Ito ay hindi dahil nakita niya ang mga ito na mahirap, ngunit dahil sila ay masyadong madali. Sa sandaling binuksan niya ang 4 na star art book at tiningnan ang paliwanag, naintindihan niya ang unang yugto ng art. Hindi sigurado si Kyle kung ayos lang bang pag-aralan ang mga ito, dahil isa lang ang pinayagang pumili. Kaya naman nakasimangot siya at pilit na inaalis ang masyadong detalye. Hindi pa siya nakakita ng art book noon dahil tinatimad siya. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi niya alam kung mahirap ba sila o madali. Gusto lang niya ng angkop na sining para sa kanyang sarili. Ano ang silbi ng pag-unawa sa napakaraming sining, naiintindihan man niya, nang walang tunay na pagsasanay ay walang silbi. Saglit na tumingin sa paligid, nakakita si Kyle ng maraming 3 star at 4 na star na sining. Libo-libong hampas ng kamatayan. 9 na alon ng pagkawasak. 7 galaw ng nirvana. Nakakita rin siya ng ilang 2 star na sining, ngunit wala sa mga ito ang nababagay sa kanyang panlasa. Habang paikot-ikot si Kyle habang tinitingnan ang paglalarawan ng lahat ng uri ng sword arts, biglang huminto ang kanyang mga mata sa isang nag-iisang lilang aklat na lumulutang sa isang sulok. Napuno ng alikabok ang libro at malabo ang liwanag na nagmumula sa libro, na nagpapahiwatig na luma na ito at hindi na ginalaw ng marami. Dahan-dahang lumapit si Kyle sa libro at hinawakan ito. Bumukas ang aklat ngunit halos walang anumang panimula, ang ilan sa mga salitang nakasulat sa mga lumang pahina ay hindi man lang nakikita ng maayos. Pangalan, Void Shattering Strikes. Ranggo ng sining, 3 star. Paglalarawan. 4 na magkakaibang sword moves na maaaring makabasag ng Void kung masipag na magsanay. Maaaring tumagal ng daan-daang taon upang magsanay ng isang solong hakbang sa pagiging perpekto. Tandaan, ang ranggo ng sining ay maaaring tumaas pagkatapos maabot ang pagiging perpekto sa lahat ng 4 na galaw.
Nang mabasa ang paliwanag ay napahinto ang mga mata ni Kyle sa isang pangungusap na kalahating nakikita, maaaring tumaas ang ranggo ng sining. Wala pang narinig si Kyle tungkol sa isang art na pwedeng tumaas ang rank, nagmamadaling binasa ulit ang introduction. May apat na magkakaibang galaw at pagkatapos maabot ang pagiging perpekto sa lahat ng galaw ay tataas ang rank of the art. Ngunit naningkit ang kanyang mga mata nang mabasa ang "It can take hundreds of years just to practice a single move to perfection." Ang ano ba? Halos magmura siya ng malakas, madali lang ang mga galaw kaya bakit aabot ng daan-daang taon? Ang kapangyarihang inilarawan sa likod ng mga galaw ay napakalaking ngunit bakit siya gumugol ng daan-daang taon para lamang magsanay ng isang sining? Maghanap tayo ng ibang art. Napaisip si Kyle bago isara ang libro na parang basura. Ngunit sa sandaling isinara niya ang libro sa halip na lumutang ay nahulog ito sa sahig na gumawa ng malakas na tunog. Thud! Napatulala siyang tumingin sa libro at saka tumingin sa paligid kung may nanunood. Nanlaki ang mga mata ni Kyle nang makitang lahat ng ibang estudyante ay nagkukumpulan na patungo sa labasan, at ngayon ay lahat sila ay nakatingin sa kanya. Maging si Elder Lo na nakatayo sa labas ay tumingin kay Kyle na may singkit na mga mata. Nagmura sa loob-loob ni Kyle, tila tapos na ang 2 oras na oras. Napatingin siya sa maalikabok na lilang libro na tila pinagtatawanan siya. Bahagya niyang napigilan ang pagnanasang sip-A ng libro. Habang nakatingin si Kyle sa libro na may masalimuot na emosyon, sinabi sa kanya ni Elder Lu mula sa labas. Bilisan mo, malapit na matapos ang oras. Mayroon ka lamang kalahating minuto pagkatapos ay isasara ko ang puwang. At naniniwala ako na hindi mo nais na gugulin ang iyong natitirang buhay sa loob ng isang tagong silid. Nang marinig ang sinabi ng matanda ay nagmamadaling tumango si Kyle bago nag-aatubili na kinuha ang libro. Tila sila ay nakatadhana. Naglakad siya patungo sa exit na may malungkot na mukha, nagkamali siya na dapat ay binantayan niya ang oras. Matapos lumabas ang lahat sa nakatagong silid, sinarado ni Elder Lo ang puwang bago tumingin sa mga estudyante. Kahit nakatayo siya sa labas ay binantayan niya ang ilang estudyante kung ano ang kanilang napili. Ngayong nakuha na ng lahat ang gantimpala, maaari ka nang umalis. Matapos sabihin ang kanyang bahagi ay nagsimulang maglakad si Elder Lo patungo sa labasan, ngunit bago umalis ay sinulyapan niya ang librarian na tila nagpipigil ng tawa. Anong nakakatawa? Sa isip ni Elder Lo bago sinundan ang tingin ng librarian na nakatutok kay Kyle. Ang batang iyon ay tila pumili siya ng isang walang kwentang art kahit na gumugol ng maraming oras. Umiling si Elder Lo, ngayon ay naunawaan niyang tinatawanan ng librarian ang bata. Pagkaalis ni Elder Lo ay nagsimula na ring umalis ang mga estudyante dahil walang gustong makaligtaan ang morning lecture na ibinigay ni Miss Aliza. Maglalakad na sana ang librarian papunta kay Kyle pero pinigilan siya ni Mia dahil gusto niyang magtanong tungkol sa napili niyang skill. Samantala, si Alec at ang iba ay matiyagang tumayo sa likuran niya para sabay silang pumunta sa klase. Lumapit si Nine kay Kyle na parang nawala na ang lahat sa suot niyang dejected expression. Dahan-dahan niyang tinapik ang balikat ni Kyle. Anong nangyari? At anong art ang pinili mo? Napatingin si Kyle kay Nine na nakangiti ng malapad, mukhang may nakita siyang maganda. Ngayon ay lalo pang nawala ng gana si Kyle, inalis niya ang 9 hand sa kanyang balikat bago itinapon ang purple book sa loob ng storage ring. Ayos lang ako. Simpleng sword art lang, ikaw naman. Hahaha, may maganda. Isang kasanayan sa C-rank, hindi ako makapaniwala na ang Academy ay nagbibigay ng napakaraming mataas na ranggo na mga kasanayan ng ganoon lang. Nagsimulang magyabang si Nine habang pareho silang naglalakad patungo sa exit ng library. Gustong tanggalin ni Kyle ang ngiti sa kanyang mukha pero kinontrol niya ang sarili dahil si Nine ang unang naging kaibigan niya pagkaraan ng mahabang panahon. Oras na ng lecture ni Aliza kaya naman naglakad na silang dalawa papunta sa classroom. Na-miss na ni Kyle ang mga unang lecture at ngayon ay ayaw na niyang mag-absent. Naalala rin niya ang titig na ibinigay sa kanya ni Aliza noong una niya itong makita. She was quite scary, it's better for him to not get on her bad radar. Hindi nagtagal ay pumasok na sila sa silid-aralan, na punong-puno na dahil medyo kapaki-pakinabang sa mga estudyante ang mga lecture ni Aliza. May mga estudyanteng nakatingin kina Kyle at Nine na inggit dahil kakatanggap lang nila ng reward. Iilan pa nga sa kanila ang lumapit kay Nine para tanungin kung ano ang nakuha nilang reward pero pagkarinig sa pagyayabang ni Nine ay ngumiti silang lahat ng alanganin bago umalis ng hindi lumilingon. Pumunta si Kyle sa first row seat at umupo, sumunod din si Nine sa likod niya.
Makalipas ang ilang minuto ay pumasok na rin sa classroom si Alec at ang kanyang team. The moment they entered, a lot of students approached them with smile, but now even Alec noted to ignore the crowd. Nilagpasan nilang apat ang napakaraming tao, ngunit bago sila pumunta sa kanilang upuan ay nakita ni Alec si Kyle na nakaupo sa unang row. Pinahinto niya si Carcel at naglakad patungo sa unang row. Umupo tayo sa unang hanay. Walang pakialam si Carcel kung saan siya uupo dahil gusto lang niyang dumalo sa lecture kaya naman sumunod siya sa likod ng walang tanong. Sumunod din sina Lara at Mia. Pero nang makita ni Lara si Alec na nakaupo sa left side ni Kyle na pakunot ang noo niya, hinailan niya si Mia papunta sa second row sa likod nina Alec at Carcel. Hi! Anong art ang napili mo? Sinubukan ni Alec na simulan ang pakikipag-usap kay Kyle na halos pumikit na para matulog. Ako ba kinakausap mo? Pumili ako ng sword art dahil kulang ako. Napatingin si Kyle kay Alec na nagtataka pero sumagot pa rin. Ay, okay. Tumango si Alec na gusto pa niyang magtanong pero bago pa siya makakapasok ay pumasok na si Aliza sa klase. Tumayo siya sa likod ng podium, kinuha ang attendance sheet saglit na sinulyapan ni Aliza ang nangungunang 10 estudyante. Saglit na dumaan ang mga mata niya kay Kyle, present siya ngayon. Pagkatapos panoorin ang performance ni Kyle, alam niyang kailangan niyang dumalo sa mga lectures dahil kulang siya sa basic na kaalaman tungkol sa sword at masama rin ang kontrol niya sa mana. Napagdesisyonan din niyang kung mag-skip si Kyle sa klase ngayon ay kinaladkad niya ito para dumalo sa lecture. Si Aliza ang kumuha ng attendance, and din lahat ng students. Pagkatapos, sinimulan niya ang lecture na tungkol sa mana control. Tumagal ng 1 oras ang lecture bago lumabas ng classroom si Aliza. Gaya ng dati, pagkatapos ng lecture, pumasok ang mga estudyante sa training ground. Tumayo si Alex sa harap ng isang dummy na nakabuka ang espada, pinagpapawisan ng mga palad at basang-basa ang damit. Pinunasan niya ng tuwalya ang pawis at sinulyapan ang mga kaibigan niyang lahat sila ay masipag na nagsasanay. Hindi kalayuan sa Carcel, si Nine ay nagsasanay din ng bagong kasanayan sa isang dummy. Itinabi niya ang tuwalya at tumingin sa taong nakatayo sa tabi niya. Mukhang engrossed si Kyle sa pagbabasa ng sword art na nakuha niya sa library. Paminsan-minsan ay nakasimangot siya ngunit wala siyang nagawa sa nakalipas na 30 minuto. Matapos huminga ng malalim ay nagsimula na namang mag-practice si Alec. Si Professor Liam ang weapon training instructor ay napatingin din kay Kyle at nakasimangot, kanina pa niya binabantayan ang mga bata at tinutulungan kung may problema sila. Naglakad siya palapit kay Kyle. Anak, anong ginagawa mo? Nakatingin sa art manual na hawak mo ay 3 star. Kung hindi mo maintindihan, paano kung humingi ng tulong sa akin? Nakatayo ako dito para tumulong pa rin. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.